sa lahat po sa atin. Happy New Year po. Pwede po bang sabihin niyo sa dalawang katabi po ninyo, Happy New Year. Sabihin niyo po sa nasa likod ninyo, Happy 2025. Amen. Praise the Lord. Pwede po bang, sige po, para makawala po tayo sa ating mga upuan, can I invite every one of us to please stand? Tayo po tayong lahat. I want you to find 5 person po, 5 tao. Nakakamayan po ninyo. Kailangan nyo makakamayan po ninyo yung talagang, wow, with conviction, with joy, with gladness in our heart. At sasabihin natin, Happy New You. Sabihin po natin sa 5 tao, ikot po tayo, Happy New You. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo as we acknowledge the presence of God here in this very place. Let's all pray, let's all close our eyes and bow down heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat po. We just want to thank you so much, Lord, dahil sa pag-enter po namin ng panibagong taon po na ito, Lord, damang-dama po namin ang pagsama mo, ang presensya mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. God, we pray that as we continually, Lord, walk in you, serve you, Lord God, Lord, we pray for endurance, we pray for perseverance, and we pray, Lord God, na lahat ang aming pong gagawin, tangi ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ang mag-glorify, Panginoon. We thank you so much, Lord. We open up our hearts before you and come and speak to our hearts. Salamat po, Lord. At maingat naming ibinabalik sa iyong papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ni Lord sa lugar na ito ay magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po tayo ngayong gabi po na ito. Nawa po, alam niyo, request ko, sa susunod na magte-testimony, mas marami nang sasabihin si Brother John, Doktor. Marami pang wag po kayo mag-alala, Brother John, marami pang pagkakataon. Amen. And we can't wait for that. Happy New Year po sa lahat po sa atin na naririto, even sa mga nanonood po sa atin pong online. Nanonood din po sa atin all the way from Winnipeg, Canada, sila Pastor Emil and together with the core leaders. At Happy New Year po dyan sa Canada. At San Mandako po, naroon ang ating po mga kapatiran. Happy New Year. Amen. At maaring ilan po sa atin ay, hindi ko po alam yung ilan po sa inyo, no, pagpasok po ng 12:00 ng madaling araw, may katabi po ba kayong tumalon? Kailangan ko tumalon, pandagdag ng height to. Iba sa inyo, ano po mga ginawa po ninyo kanina? Iba, celebrate, kumanta, nagpaputok. Yung iba naman natulog. Taas kami na natulog kanina. Yun, ang dami. Praise God. But beyond that, maaring ilan po sa atin ay nakapakarami na po nating nilagay sa listahan. Ilan sa atin, nagpaplano na po tayo ahead of time. Ilan po sa atin, meron ng mga nakaset na direksyon. Ilan po sa atin, meron na nakaset na tatahakin na natin hanggang sa matapos ang taon ng 2025. But for some of us who are here today, who among you would agree na may mga pagkakataon na pagpasok ng panibagong taon, ang nasa isip natin, ano na ang susunod para sa akin? What's next for me? Maybe for some of you who are here today, alam nyo, napakaraming bagay po natin na pwedeng ipagpasalamat. But what we're going to talk about po, what we're going to discuss today, of course, the word of the Lord, is about for some of us who are here in this place, at kung ikaw po iyon, at kung tayo po iyon, na hanggang ngayon, we're just asking God for direction. We're asking God to fill in this year 2025 because we just don't know what to do. Maaring ang dami po nating mga nakalista, mga to-do list, bucket list, pangarap natin na makapunta sa iba't ibang lugar, pangarap natin na magawa to, magawa yan, mapursu ang career. Then suddenly, nakalipas na buwan, nakalipas na mga taon, ang nangyayari po sa atin, instead na mangyari po yung mga bucket list po natin, nalalagay tayo sa isang pagkakataon, sa isang posisyon na hindi natin alam kung bakit tayo nandun in the first place. Hanggang sa hindi natin namamalayan po, nalibing na yung mga pangarap na yon na pinangarap nating minsan sa ating po mga buhay. Who would agree with that po? Na parang, Lord, bakit ako nandito ngayon? Pero ang layo sa, Lord, sa gusto ko, sa pinapangarap ko, but I am just here today.
And maybe for some of us po, habang nilalakaran po natin itong path na ito, itong direction na ito, sometimes we would feel empty. Sabihin po natin empty. Hanggang sa parang feeling mo, bakit ganun? Parang hindi na fulfill yung ginagawa ko. Lumilipas ang taon, lumilipas ang buwan, but it's just the same. I received something from the Lord, pero pagkatapos noon, what's next? Sabihin mo sa katayo, what's next? Nalagay na po ba kayo sa point na gano'n, na parang sabi mo, Lord, ang ganda-ganda ng word mo sa akin, ganda ng revelation, pero Lord, what's next to come? Hanggang sa hindi na po natin namamalayan, hanggang sa na-exhaust na tayo. Kasi feeling natin hindi tayo para doon. But the title of our message for this night ay pinamagatan po natin, Are you still feeling empty this 2025? Are you feeling empty this 2025? I'm speaking to all the people here in this place na parang feeling mo, hindi mo alam kung anong direction mo. Feeling mo parang there's still an emptiness in your heart. Even though you're here in the church, even though you're serving the Lord, pero parang sabi mo, Panginoon, but parang may emptiness pa rin. What's next for me, God? At maraming pagkakataon po, dahil feeling natin hindi nangyayari yung mga bagay na gusto po nating mangyari. Sa paglipas ng taon, lalo po ngayon, papasok na naman po tayo. Ang ganda po ng salubong ng bagong taon ng 2025 kasi inunan natin si Lord. Tignan mo yung mukha na katabi mo. Inunan niyan si Lord. Pero tingnan po natin, what's next for the person next to you right now? What's next for me? What's next for us? Dahil marami pong pagkakataon. Dahil feeling natin, wala tayo dun sa lugar o doon sa posisyon na ginugusto po natin o pinapangarap po natin, ang ginagawa po madalas ng tao is that, alam niyo po yung salitang parang nauuhaw ko for something. You're thirsting for something. At sa mga nauuhaw po, ano pong unang-una nyo hinahanap? Ano po? Tubig. Bakit? Kapag hindi ka na-fill inan ng tubig, lumipas na ang ilang araw, 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. Ano po mangyayari? There's a dehydration na tinatawag. Naranasan ko po yun kasi nung high school po ako, alam nyo, very active po ako sa school kasi sumali pa po ako sa, ano yung tawag po doon? COLT o kaya COCC. Nag-i-squat pa, yung mga ganyan. Alam nyo, hanggang hindi ko po namamalayan, habang kami po ay nagkakaroon po ng training every after school. First time po nangyari po sa akin to, na-dehydrate na po pala ako. Bakit? Kasi hindi po ako umiinom ng tubig. Hanggang sa hindi ko po namamalayan. Alam niyo po, first time ko po na ma-admit po sa doktor. Naka-dextrose po akong ganyan. Hirap na hirap po ako. Kasi una't higit sa lahat, bakit kasi naman hindi ako umiinom ng tubig? Ginagawa ko, instead na uminom ako ng tubig, umiinom ako ng juice, ng Milo, hindi ng tubig. Hanggang sa, because of that dehydration, ano po symptoms niya? Thirst, magkakaroon ng, of course, pagkauhaw, irritability, fatigue, naghihina, confusion, and of course, weakness. At dahil maraming pong pagkakataon sa buhay po natin, akala po natin, kapag somehow nasa isip po natin, papasok ang taon, Lord, gusto kong ma-fill inan yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Gusto kong, Panginoon, Lord, ma-quench, yung tinatawag po na term na quench. Sabihin po natin quench. Pag sinabi pong quench sa Tagalog po ay pawiin. Yung papawiin mo, yung uhaw na meron ka. Kaya lang, ang problema po sa salitang quench, sabihin po ulit natin yung salitang quench. Pag sinabi pong quench, panandalian lang. Pwedeng mauhaw ka, ma-fill inan mo, mapawi panandalian yung uhaw mo, pero mamaya-maya ng konti, ano po mangyayari? Mauuhaw ka ulit. Are you here with me, mga kapatid? Anong gagawin natin? Lord, papawiin ko muna by the things, Lord God, that I want to achieve in life. Akala natin, mapapawi natin yung emptiness na yon by achieving our goal. Akala po natin, mapapawi natin yung emptiness na yon by looking for some new relationship. Tignan mo yung mukha ng katabi mo, mukha po bang naghahanap ng relationship yan? Papawiin yung uhaw by looking for some substance na pwede niyang mahanap sa mga taong nasa paligid niya or with the environment that he or she is in.
Or kaya naman gusto niya mapawi yung uhaw or emptiness na nararamdaman niya by just surviving. Lord, makapag-day off lang ako. Nakarinig na po ba kayo ng ganon? Makapag-day off lang ako. Makakapag-recharge din ako. Pero wag ka. Nung nag-day off na isang araw na day off, pagkatapos ang feeling mo parang pagod na pagod ka pa rin. Naranasin na po ba yun? Yung nakapag-unwind ka, hindi mag-a-unwind lang ako. Magre-relax lang ako, mapapawi din itong emptiness na ito, magre-recharge din ako. Pero lo and behold, pag uwi mo sa bahay mo, parang feeling mo parang mas lalong dumoble ang pagod mo. It just satisfies us for a moment, pero hindi nagtatagal. Hindi pang matagalan. And I hope and I pray mga magulat, mga kapatid, that this year 2025, don't just fill in. Huwag mo lang pawiin yung panandaliang uhaw na nararanasan mo in your journey. But I hope and I pray that as we enter this year 2025, mga magulat, mga kapatid, makita po natin, ano ba talaga ang mag-fill in ng emptiness na yun sa ating po mga buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil madalas po na problema, every time na pumapasok tayo ng panibagong taon, we are expecting so much. Totoo po ba yun? Na kapag hindi na fulfill, hindi nagkaroon, kumbaga parang hindi na-expect or hindi nangyari yung ina-expect po natin, feeling natin more disappointed. Feeling natin unfulfilled na tayo. Feeling natin parang wala nang nangyari sa taon natin. Nangyari na po ba yun sa inyo? Sabi mo sa katabi mo, relate much. Parang natapos yung 2024 mo, parang feeling mo unfulfilled ka. Natapos yung 2023 mo, same thing. 2022, 2021, feeling mo parang Lord, wala naman nangyari sa akin. Ang tanong, what should really fill that emptiness in your life or in your heart? Dahil madalas po na problema, we often try to satisfy our hunger and thirst through what's temporary. Ika nga, panandalian lang. Akala po natin, yung makakapagpasatisfy po sa atin, kung ano yung nakikita po natin in the present moment. But let's look at the word of the Lord in 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Atin pong talakayin po ito in 1 John chapter 2, 15 to 17. Sabi ng salita ng Panginoon, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world. I want you to underline po yan. Kung nagno-notes po kayo, ilagay niyo po, i-bold niyo po yung world. Sabi doon, in the world, the lust or the desires of the flesh, the lust of the eye, envy, greed, and the pride of life, empty boasting, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away. Lahat yan lumilipas lang. But whoever does the will of God lives forever. Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos lives forever. Basahin po natin in the NLT translation, do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving. Naranasin na po bang mag-crave? Yung cravings, panandalian lang, hindi nagtatagal. For physical pressure, a craving for everything that we see. And pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from, saan daw po? World. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does, ano po? Yung unang translation, who does the will of God. Ito po, ano po sabi? Everyone who does what? Pleases God will live forever. Kayo naman po, gusto ko po marinig yung magaganda niyo pong tinig. In the Pinoy translation, sabi po na 1 John chapter 2, 15 to 17, want to ready begin. Huwag? Tuloy niyo po in verse 16. Lahat ng mga bagay sa mundo, mga pansariling pagnanasa, mga nakikita at gustong makuha ng mga tao, at lahat ng nandito sa mundo na pinagmamalaki ng mga tao, lahat ng yan, hindi galing sa Ama, galing yan sa mundo. Verse 17. Lumilipas ang mundo at ang lahat ng nasa mundo na gusto ng tao, ano sabi? I hope and I pray, mga magulat, mga kapatid, 2025, ang dami nating pwedeng pag-usapan. Pwede natin pag-usapan
Yung alam niyo po yun, yung something that would be that us would be grateful, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Kaya lang maraming taong hindi mo natututo magpasalamat. Bakit? Kasi habol ng habol sa mga bagay na nasa mundong ito. Are you here with me, mga kapatid? But what God wants for us this year, 2025, is that we will continue to do what pleases God. Nothing more and nothing less. Amen po ba? Now, bakit ko po pina-underline sa inyo yung salitang world? Dahil dalawa po ang definition ng mundo. The word world, in the first definition po, ang ibig sabihin niyan is physical creation. Kaya nga sabi ng Bible, diba, it is very good. Kasi likha po ito ng Panginoon. Pero yung world po na pinag-uusapan natin dito sa 1 John ay hindi po yung world na physical creation. But the world that we're talking about right now is the word worldliness. Ang ibig sabihin po is viewing and living life through the sinful nature. Ibig sabihin, sarili ang center stage. Kung wala kay Lord, it's either sarili o yung mga bagay sa mundong ito. Makamundong isip ang priority, self-focus, puro ako. Puro sa akin. Concern sa kung anong sasabihin ng tao, unconcerned sa kung anong mga bagay na para sa Panginoon. Ang binibuild niya, yung kingdom of me, lahat dapat patungkol sa kanyang sarili. This is what we're talking about. The worldliness. At ang sabi doon, ang sino mang daw nagmamahal sa mundo, yung love po na pinag-uusapan po natin dito, yung nagbibigay ng highly value. Hindi lang po natin pinag-uusapan po dito yung physical structure. Kasi madaling sabihin yun wala na ako dyan, matagal na akong wala sa aking pananampalataya dyan. Nandito na ako, nagsiserve na ako sa Panginoon. But the thing is, anything that talks about you and no more than God. Ang sabi doon, lahat ng yan, lahat ng mga gugustuhin natin. Hindi ko po sinasabing masamang mangarap kasi lahat po tayo may pangarap. Pagpasok ng 2020, Pastora naman, ito naman, nilulusaw mo kagad yung pangarap ko. Hindi. But what we're talking about here, mga magulat, mga kapatid, yung pangarap mo ba ay yung pangarap na nilalagay ni Lord sa puso mo? Is that dream that you are pursuing right now what pleases God? Kasi yun yung sabi ng Bible. Tandaan natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, in short, lilipas lang. Kahit habulin natin ng habulin, Lord, ito gusto ko, ito panalangin ko, ito pangarap ko. What if hindi mangyari sa'yo yun? What if hindi ma-accomplish yun? Would your life be empty after that? Kumbaga parang, magpapatuloy ka pa rin ba sa buhay na ito expecting that God would do something even better sa buhay mo? Are you here with me, mga kapatid? Bakit natin pagtutuunan yung mga bagay na lumilipas lang? Let's look at Ecclesiastes chapter 6, verse 19. Ano po sabi na salita ng Panginoon? Ecclesiastes 6, verse 9. In the Pinoy translation, mas okay pang makontento sa kung anong meron ka kesa maghanap ng kung ano daw po? Ng kung anong wala ka. Mahirap din itong maintindihan at parang paghahabol sa hangin. Yun na nga para ka naghahabol sa hangin. Everything that you don't have right now and everything that you know is only temporary. Kapatid, it's only just a wind. Even our life, sabi ng Bible, is just a vapor. Naalala niyo po ba yung kanta? I am a flower quickly fading, here today and lilipas Kahit ang buhay natin na pinaka-inaalagaan po natin ay lilipas lang. So bakit po natin kailangan pag-usapan ito? Kasi I hope and I pray, ang panalangin ko po para sa bawat isa po sa atin, habang nagpapatuloy ang taon ng 2025, Lord, panalangin namin, Panginoon, alisin mo tong emptiness sa aming mga puso. Lord, if the things that we are achieving in this world, ang mga bagay na magtutulak sa amin para makaramdam kami ng emptiness, Panginoon, tinatanggal namin sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Ang pag-prefer po sa mundo or ang sarili po natin rather than the God who creates everything, the God who is the source of everything, mga kapatid, sabi ng Bible, parang naghahabol
sa hangin. Sooner or later, even if you have achieved it, naranasan na po ba yun? Parang kahit na-achieve mo yun, maraming tao ganun, naka-achieve na maraming bagay sa mundo, pero there's still emptiness in their heart. Maraming tao, kahit napakaraming pera sa bangko nila, sa bank account nila, but there's still emptiness in our hearts. So the question is, ano ang mag-fill in sa ating pong mga puso? Bakit? Because sooner or later, if we don't understand this, para po siyang trap, sabi ng Bible, na magli-lead sa'yo into emptiness, disappointments, despair, hanggang sa sooner or later, even ang kamatayan. Kaya nga maraming tao, ang galing mag-pretend. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, hindi yan yun. Totoo po ba yun? Post sa Facebook, nagmumukhang mayaman, kahit in reality, ang dami ng utang. Nagkilala po ba kayo? Wala po dito niyan. Ang daling magpanggap. Akapunta sa mga iba't ibang lugar, pero ang totoo nun, nakakita na po ba kayo ng ganun? Or have you ever experienced that? Yung parang, ang daling mag-post, ang daling mag-my day, unwind. Pero ang totoo niyan, hindi stress na yan. Ang daling magpanggap because it's easy to show people that you are filled when the truth is your life is empty. That's why a lot of people don't know what's real anymore. And I hope and I pray 2025, umalis na po tayo sa posisyon ng pagpapanggap. I hope and I pray 2025 will be a year that will be genuine for us, na merong authenticity sa lahat ng ginagawa po natin. Amen po ba? Tignan mo yung mukha ng katabi mo, mukha po bang authentic yan? Mukha po bang genuine yan? Hindi na magpapanggap, Lord, ang mahalaga, ikaw po ang mag-fill in ng emptiness na to sa aking buhay. Amen? Tingnan po natin. Because a lot of people don't know what's real anymore. At alam niyo po, even in the Old Testament, ganito din po ang nangyari sa bayan ng Israel. Basahin po natin in Jeremiah chapter 2. Jeremiah chapter 2, 11b to 13. Sabi po ng Bible, but my people have exchanged their glorious God. For ano daw po? Saan daw po pinagpalit? For worthless, zero benefit, idols. Or hindi po pinag-uusapan dito yung mga graven images or anything, pero yung mga bagay na inuuna mo pa kay Lord na alam mo magbe-benefit sa'yo ng wala. Be appalled at this, you heavens, and shudder with great honor. Be afraid and desolate. Dry up, declares the Lord. Ano po sabi ng Bible? My people have committed two sins. Anong una daw po? Unang kasalanan? They have what? They have forsaken me. Oh, wow. This is a big statement. They have forsaken me, the spring of living water. Sipin mo yon, si Lord na yung source ng lahat. Siya na yung living water. And have dug their own cisterns. Broken cisterns that cannot hold water. Basahin po natin sa Tagalog in Jeremiah chapter 2. Yan po natin ang salita ng Diyos. In Jeremiah chapter 2, 11 to 13. Let me just read it po in the Pinoy version. Okay. Sabi po dito, pero pinagpalit nila ako, ang Diyos na nagdala sa kanila ng kaluwalhatian. Sa mga walang ang halaga na Diyos-Diyosan. Makinig kayo sa takot o kalangitan, dapat kayong masyak at lubos na matakot. Dalawa ang kasalanan ng bayan ko. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng tubig, na nagbibigay ng buhay, sabihin po natin buhay, at tumukay sila ng mga balon. Pero mga balong may bitak, kaya hindi makaipon-ipon ng tubig. So unang kasalanan daw po ng tao, ng Israel during that time, sabi po nila, they have forsaken me, the spring. Tandaan po ninyo, the spring of living water. Pag sinabing spring of living water, unending yan. Living water. Ano yan? It flows endlessly, eternally. At pinagpalit nila, ang ginawa daw po ng Israel, naghukay daw po sila ng kanilang sariling mga alin? Mga balon. Ang Tagalog po ng cistern, I want you to show this cistern na makikita po natin dito sa Pilipinas, o tangke. Ayan. Ayan po ang itsura ng tangke. In short,
Pag sinabi pong tangke, vessel po ito, lalagyanan po ng alin? Ng tubig. Pero, pwedeng lalagyanan ng tubig, pero hindi siya pwedeng source ng tubig. Nakukuha niyo po ba yung point, mga kapatid? Kasi maraming pagkakataon po, that in our life, a lot of people tend to, sabi ng Bible, to dug their own cistern o sariling mga balon. Ang akala nila, Lord, ito kasi kaya ko namang i-fill in ito sa buhay ko, pero hindi nagtatagal. Sabi ng Bible, nagbibitak at hindi nakakaipon ng tubig. Baka sabihin mo, Pastora, hindi ko kailangan tong topic na to. Hindi yan ang need ko ngayon. I hope so, pero ang early church po during that time, nag-i-struggle po sila doon. Kaya nga po sabi in 1 Corinthians chapter 3, 1-3, sabi ng Bible, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Mere infants in Christ. You are still worldly. Kung alam niyo po, kung tatanggapin natin ito by heart, baka very straight to the point ang salita ng Panginoon. But I hope and I pray na ito po yung mag-encourage sa atin, magbago po sa atin so that we can become more like Christ. Amen? For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like what? Like mere humans? Ano po sabi in the Pinoy version? Mga kapatid, hindi ko kayo pwedeng kausapin as if nasa inyo ang Holy Spirit. Kailangan kausapin ko kayo na parang mga ordinaryong tao sa mundo, na parang mga baby pa rin kayo sa faith nyo kay Christ. Verse 3, kasi nabubuhay pa rin kayo gaya ng mga tao sa mundong ito. Pag nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away, hindi ba proof yan na makamundo pa rin kayo? At standards pa rin ng mundo ang sinusunod ninyo. I hope and I pray 2025, wag na natin dalhin ng pag-aaway-away. Wag na natin dalhin ng mga inggitan dahil hindi po sa Diyos yan, sa mundo iyan. Iwanan na po natin lahat ng yan dito. Amen po ba? What we're going to focus on tonight, starting this day forward, pagpasok sa lubong ng bagong taon, Lord, instead of me focusing on these things that will only happen, Panginoon, momentarily, temporarily, Lord, magfo-focus po ako so ano talaga ang totoong mag-fill in ng aking buhay. Amen po ba? Not the things of this world. Not the things that are happening. Kasi lahat ng yan, whether good or bad, kapatid, lilipas lahat ng yan. But if you really wanted to be filled in, gusto mo talagang ma-fill inan yung emptiness mo this year, 2025, mga kapatid. Number 1, repent and humble yourself before God. Panginoon, patawarin mo ako kasi may mga pagkakataon. Lord, mga nakalipas na araw, ang dami-dami kong hinahabol, ang dami-dami kong kinoconsider na kalimutan na kita, Panginoon. Ang dami-dami kong piniplease, pero nakalimutan kong gawin yung kalooban mo talaga sa aking buhay. Repent and humble yourself before God. Sabi po ng Bible in James chapter 4, 4-8, whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ang sino man daw po kaibigan ng mundo ay kalaban ng Diyos. Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealousy? But He gives more grace. Sabihin po natin, grace. Kaya lang, God resists the proud, but gives grace to the humble. Ang dali nating magmayabang na mga bagay na pwede nating ma-achieve sa mundong ito, but all that God is wanting for us is to be humble. Because He gives grace to the humble. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and He will draw near to you. Babalik pa rin tayo sa Panginoon. Lord, magpapakumbaba ako pagpasok ng 2025, hindi lang every January. Pero Lord, if I want my life to be fulfilled, if I want my life to be filled, Lord, more than anything else, sa'yo ko babalik at sa'yo ko laging magpapakumbaba. Amen po ba? Pangalawa po, 2025, if you want your life to be filled, number 2, then live from the right source. You need to go back to the right source. And that is no other than the Holy Spirit. Dahil ang banal na Espiritu po ang magpapaalala ng calling natin.
Ang banal na Espiritu po ang magpapaalala ng mga pangarap na ilalagay ng Diyos sa puso mo. 2025. May i-reveal si Lord sa iyo, sa puso mo, sa ating pong mga buhay, na hindi magagawa ng napakadaming mga magagandang salita ng tao. It is the Holy Spirit who will reveal that to you. But we have to live from the right source. To be holy is to be departed from the world. Aalisan natin ang mundo. Hindi ko sinasabing umalis tayo dito sa mundo kasi nandito pa rin tayo. Ang sinasabi ko, alisin natin yung mga bagay na maglalagay sa atin para ma-focusan natin, para maalis ang focus natin sa Panginoon at ma-focus na lang yung mga sarili natin sa mga bagay na hinahabol natin sa mundong ito. Not this world. But let us live by the Spirit. 2025, let's live by the Spirit. How can we live by the Spirit? By faith and through the Word of God. Do not conform. Yan ang sabi ng Bible. Do not conform in the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. To do what pleases God. Sabi ni Paul, you live by the Spirit. Galatians chapter 5 verse 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. 2025, makakaranas po kayo. May mga pagkakataon sa buhay po natin, makakaranas kayo ng thirst. Bakit? Kasi marami kang makikita na wala sa'yo. Ako na po nakakasiguro. That's the reality of life. Pagbungad pa lang sa'yo, o-open mo pa lang Facebook mo, o-open mo yung Instagram mo, feeling mo parang ang dami pang wala sa'yo. Makakaramdam ka ng thirst. Sabihin po natin thirst. But if you are living by the Spirit, there will be contentment and peace. Remember that. Darating yung time, lalakad ka sa 2025, makakaramdam ka ng pagiging irritable. Maiirita ka. Sabi mo sa katabi mo, tignan mo yung mukha ng katabi mo, mukha mo bang maiirita po yan sa 2025? Pastora, maiirita pa rin 2025. Pero kapatid, kung darating ka sa point na ganon, but if you are truly living by the Spirit, there will be love and goodness that will flow in your heart because you live by the Spirit. That's the fruit of the Spirit. Darating yung time, I tell you mga kapatid, darating yung time, mababurn out ka. Sino dito, amin, 2024 na burn out ka? 2025, maniwala po kayo sa akin, darating yung time, mababurn out ka. Magkakaroon ng fatigue. But if you live by the Spirit, you will have rest, life, and hope. Because that's what the Spirit gives us. Sabi natin last Sunday, sabi ni Lord kay Moses, my presence will go with you and I will give you rest. Darating yung time, magkakaroon ng confusion. 2025, may confusion pa din. Ang daming ilalagay sa'yo na atake ng kaaway para mag-create ng confusion. Confusion sa sarili mo, confusion sa relationship mo, confusion kahit sa simbahan. But if you truly live by the Spirit, you will receive the mind of Christ and faith. Darating man yung time na kung manghihina ka man, the joy of the Lord will be our strength. Galatians chapter 6, verse 14. Sabi ni Paul, if you are pursuing God in our lives, sabi ni Paul, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Wala akong ibang pwedeng ipagmayabang. Wala akong pwedeng itaas sa aking sarili except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Napako na, pinatay ko na lahat ng mga pansariling kagustuhan ko at ako ay namumuhay na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Remember this, church, that living from a devoted relationship with God's Spirit is the fulfilling way to live. If you truly want your life to be filled, church, let's go back and let's be devoted to our relationship with God. Nothing more and nothing less. That will truly satisfy your life. If you want your 2025 to be fulfilled, gusto mo maging fulfilled 2025 mo, kapatid, hindi yan magagawa ng kahit na anong promotion na pwedeng i-offer sa'yo ng boss mo.
Hindi yan magagawa ng kahit na anong pwedeng tapik, ganda ng salita, appreciation na pwedeng sabihin sa'yo ng mga tao na sa paligid mo, even ng mga taong ine-expect mo magsasabi sa'yo ng compliment. The only way to live a fulfilling life is to be devoted to our relationship with God. Let's go back. Let's go back to our intimacy with God. Let's go back to having a devotion with our relationship with the Lord. Because it says in the word of the Lord in Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be what? Satisfied. Sabi sa ibang translation, they shall be filled. Lahat ng mga nauuhaw, lahat ng mga nagugutom, tanging solusyon dyan is for you to what? To long for God. Nothing more and nothing less. For it says in John chapter 4, 13 to 14, everyone who drinks this water, naalala niyo po yung pinag-usapan natin kanina, yung tangke. In Jeremiah, sabi ni Lord, kinalimutan nila ako, iniwan nila ako na nagbibigay. Ako ang living water, pinagpalit nila ako sa kanilang mga balon. At in-emphasize ulit ni Lord in the New Testament, sabi niya, everyone who drinks this water. Sabi niya, everyone who drinks of me will never be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of life, welling up to eternal life. Welling up to eternal life. I remember po back then, college pa po ako nito. Pilit at pilit kong sinasabi sa aking tatay, sabi ko, Di, pagkatapos kong mag-aral, kasi nag-OJT na po ako noon sa TV5, sabi ko, Di, parang alam niyo po yun, parang akong nasilawan na, uy, ang daming opportunities dito, pwede akong ma-absorb dito, malaking opportunity. Sabi ko, Di, pagkatapos ko, dito na ako, mag-work ako dito, ito gagawin ko. Puro ako. Pero alam nyo, what really struck me, na sinabi sa akin ng aking tatay, na si Pastor Emil, sabi niya, okay, hindi niya ako pinigilan na. Okay. Sabi ko, wow, good. Pero biglang may kasunod ka agad eh. Pero, siguraduhin mo lang na yan ay pang-eternal. Sabi ko, gulat ako, sabi ko, bakit may ganun? Ito naman, ngangarap lang eh. Pero alam nyo, years went by, naintindihan ko, ito bang ginagawa ko ngayon, kung nasaan ako, ay pang-eternal at mag-glorify sa Panginoon. Because if not, Lord, hindi ko itutuloy. Ang gusto ko, Panginoon, kung ano man ang gagawin ko sa mga susunod na taon, I want to make sure, Panginoon, pang-eternal yun. Aabot hanggang kalangitan. I don't want to waste my time. I don't want to waste my life. I don't want to waste another year not fulfilling the things that will glorify the Lord. I don't want to waste my 2025. Ayoko sayangin yung 2025. Ang dami na nangyari po sa atin, mga nakalipas sa taon. But here we are today. God, the Lord is giving you a chance. The Lord is giving you a chance, a brand new start. Start all over again. Not you, His ways. Be filled, be satisfied to the ways of God, to the things that will please God, to the things that will glorify Him in your life. At sabay-sabay po tayong tatayo ngayong gabi po na ito. Basahin po natin in Psalm 63 verse 1, 3, and 5. Sabi po ni Haring David, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you. As in a dry and weary land where there is no water. Because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. My soul will be what? My soul will be satisfied as with fat and rich food. And my mouth will praise you with joyful lips. Kapatid, the only thing that will fulfill us is Jesus.
because Jesus is our true satisfaction. Can we all close our eyes right now and bow down our heads? Lord, salamat dahil sa pagsalubong po namin ng panibagong taon ng 2025. Lord, we thank you for reminding us. Maaring may ilan po sa amin dito, Lord, kami, ang dami na namin mga pinlano. Ang dami na namin mga gustong gawin sa taon ng 2025. But Lord, thank you for reminding us not to pursue the things of this world, but to pursue you, Jesus, in our lives. Because the only person who will satisfy our life is no other than you, Jesus. Ikaw po ang mag-fill in lahat ng mga gaps. Ikaw po, Panginoong Yesus, ang mag-fill in lahat ng emptiness. Lahat ng emptiness, Lord God, na pwede naming makita sa mundong ito. Na pwede naming makrave, Panginoon, ng mga bagay na wala po sa amin. Lord, right now, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Lord, we pray that in the mighty name of Jesus, Lord God, Lord, that we will connect back to the living water. We will connect back, Lord God, to the true source of everything. Habol kami ng habol sa mga resources. Habol kami ng habol sa mga pagpapala. Habol kami ng habol sa mga achievement. Nakalimutan namin bumalik sa totoong source ng lahat-lahat ng hinahabol namin. But Lord, that is what we're going to do tonight. Starting this day forward, Lord, 2025, we want to live a life, Lord God, that is fulfilling. We want to live a life, Lord God, hallelujah, na totoong satisfied. And Lord, totoong iyong salita, walang ibang makakapagpasatisfy po sa amin, kundi ikaw lamang, kundi ang presensya mo lamang sa amin po mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ngayon na nakatawid po kami ng taon ng 2025, lahat po ito ay dahil sa pagsama mo. Lahat po ito ay dahil sa presensya mo na sumasama po sa amin. Right now, church, hallelujah, let's connect back to God right now. Hallelujah, wala tayong ibang hahanapin pa, kundi ang presensya lamang ng Panginoon sa lugar po na ito. Lord, January 1 is a day that we will start this year. Lord, we will start this year going back to your presence, devoting ourselves to you, O God. Salamat po. Can we just worship the Lord today? At habang inaawit po natin itong awitin na ito, let this be our prayer unto the Lord. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo, O kaligayahan, kaligayahan na kami sa piling mo. sabihin natin sa Panginoon, wala nang hahanapin pa, O Diyos. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang papantay. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Mamalagi sa piling mo. O aming Ama, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Sa piling O aming Ama,
sense in my heart, hallelujah, that there should be a renewal of commitment to the Lord this 2025. Now listen to me very carefully. I will give you instructions right now. Bilang pagsalubong po natin sa panibagong taon. Sa taon ay nihanda po sa atin ng Panginoon. If you truly want your life to be filled, kung nais mo na magkaroon ng totoong satisfaction, kapatid, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Pagbilang ko po ng 3, we will open this altar right now. Whether you are a leader, you are a member, let's commit our lives to the Lord today. At sasabihin natin, Panginoon, lahat ng mga emptiness na naramdaman ko, lahat ng mga emptiness, Panginoon, na meron po ako sa aking puso, natapos na ang pagsalubong ng bagong taon, but here I am today, Lord God. Lord, feeling ko parang there's still lacking, Lord God. Kapatid, only God can feel that. Only Jesus can feel that right now. Hallelujah. At sa paglapit natin sa unahan, hindi po ako mag-feel in sa inyo. It's not because it's never about me, it's never about this church, but it's all about the presence of God who will satisfy you, who will satisfy all your needs, who will satisfy every part of you, everything that is lacking inside of you, every dreams that has been shattered, every efforts that has been ignored. Only Jesus can satisfy you. Are you willing to go back to the source of life? Are you willing to go back and commit your life to the living water? And that is Jesus. At the count of 3, just come forward right now, lahat tayo. Uunahin natin ang Panginoon ngayon taon ng 2025. Whether you are a pastor, whether you are a leader, whether you are a member, it doesn't matter. Uunahin natin ang Panginoon ngayon taon na ito. 1, 2, and 3, go forward right now. And let's all sing the praise of God in this place. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, Panginoon. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. For those of you who are still standing at the back, can we all please kneel down in the presence of God? Lahat ng pwede nating ipagmayabang sa mundong ito, lilipas. Lahat ng mga bagay na pwede mong ipagmalaki, lilipas. But it's the presence of God. It is His presence who will never run dry. Who will never run dry. My prayer for you tonight,
My prayer for you tonight is that the Lord will continually feel every emptiness in your heart. Feel every gaps. Feel every flaws. In Jesus' name. In Jesus' name. Wherever you are right now, the Lord is touching you. The Lord is touching you. Holy Spirit, let's go back to the true source. Oh, hallelujah, hallelujah. Let the presence of God flow. Holy Spirit, Holy Spirit, we acknowledge you, we appreciate you, we allow you to move. Feel every gaps. Oh, feel every gaps. Feel the emptiness. Feel the emptiness, Lord. Come on, it's time. Oh, go back, go back, go back, go back to the Lord. Hear our cries, God. Hear our cries, Lord. Let it flow, let it flow. That's right, hallelujah. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Hallelujah. Wala na hanap pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling. Thank you for your presence, Lord. Oh, aming Ama, wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon. Surrender all your plans this 2025. Surrender all your dreams to God. Surrender all your actions to God. Surrender everything to the Lord today. Oh, and the Lord will do the rest. The Lord will do the rest this year. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
nga po that we can only stand because of the presence of God and by His grace. Dahan-dahan po tayong tatayo sa presensya ng Panginoon. Let's all stand up in the presence of God. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Sa pagtaas ng ating po mga kamay sa Kanya, we're surrendering every plans. Sinusurrender po natin lahat ng ating po mga plano. Lahat ng mga gusto natin. Let the will of God flow. Let the purpose of God prevail. In Jesus' name. In Jesus' name. Wala na kaming ibang hanapin pa kundi ang presensya mo, Panginoon. One more time, let's sing this song. Wala nang hahanapin pa. Sabay natin sa Kanya ngayon. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso, Kaya ang naisin, Panginoon. kaya ang naisin ng puso, Kaya ang naisin. kaya ang naisin ng puso ko Sa piling mo. Ngayon pa lang, kapatid, pasalamatan mo na ang Panginoon sa taon ng 2025. Nasasamahan ka niya. Come on, advance, thank Him. Thank Him in advance right now. Salamat po, Panginoon. Salamat sa aking pamilya. Salamat sa aking ministry. Salamat sa aking trabaho. Salamat sa lahat ng gagawin mo sa buhay ko, Panginoon. May you be glorified. May you be exalted, O God. Salamat, 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 Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinaka-the best sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Come on, come on, come on. You can do better than that, church. Salamat po, Panginoon. Sabay-sabay nating isigaw. Thank you, Jesus. One more time, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus! Sabihin mo sa dalawang katabi mo, Jesus is our true satisfaction. Jesus is our true satisfaction. Maaari po bang, alam niyo po, hihingi po ako sa inyo ng pabor. Can we close the lights, please? Hingi po ako sa inyo ng pabor. Kanina, sinalubong natin yung taon. Yung iba sa inyo, sumasayaw-sayaw pa. Iba sa inyo, grabe kayo mag-karaoke. Nag-videoke pa kayo ng todo-todo. Inabot kayo ng madaling araw. Yung iba sa inyo, inabot na ng madaling umaga. Madaling araw, kakapanood na hindi ko po alam kung anong pinanood ninyo. Pero okay lang po ba? Pagsalubong ngayong araw na to bago tayo umuwi, yung totoong celebration dahil sa presensya ng Panginoon. Makikihiling po ako sa inyo ng favor mula unahan hanggang likuran. Wala pong KJ. Sabi mo sa katabi mo, walang KJ. Walang KJ. JM, sumasayaw yan. Yung mga nasa likod po sa inyo, sasayaw po tayong lahat. Total, nandito na po kayo sa unahan. Abante pa po tayo dito. Sasayaw po tayo sa Panginoon. Okay lang po ba mga magulang, mga kapatid? Hallelujah, come on. Let's all move forward. Let's celebrate in the presence of the Lord today. Hallelujah, come on. Hallelujah! Come on, minsan tayo pinaka-the best na Thank you, magsama para sa Lord! Panginoon! Hallelujah! Woo! We worship you, Lord, in this place. Tayo'y magsasaya sa presensya ng Panginoon! Come on, let's sing! Katapatan mo'y walang kapantay. Come on, Light Church family! Totoong-totoo sa aking buhay. Pag-ibig mo, Diyos! Pag-ibig mo, O Diyos, ang kalakasan ko.
ko. Mga pangako mo, Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Tunay ngang di ka nagbabago. Dumaan man ako sa apoy at bagyo. Tunay nga, O Diyos, tunay ngang di ka nagbabago. Kaya't ako'y aawi at sasamba sa'yo. Ikaw, O Diyos, ang pupurihin. Ikaw, O Diyos, ang tanging sasambahin. Wala nang iba, o aking Ama. Ako'y magsasaya sa iyong presensya. pwede po ba minsan pa? Hallelujah! Yung pinaka-the best na pagsamba sa ating Panginoon. Minsan pa awitin po natin ito na nagmumula sa ating mga puso. Katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo'y walang kapantay. Totoong totoo sa aking buhay. Pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig mo, O Diyos, sa kalakasan ko. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Tunay ngang di ka nagbabago. Dumaan man ako sa apoy at bagyo. Tunay nga, O Diyos, tunay ngang di ka nagbabago. Kaya't ako'y aawit at sasamba sa'yo. Ikaw, O Diyos, ang pupurihin. Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang tanging sasambahin. Wala nang iba, o aking Ama. Ako'y magsasaya. Ikaw, O Diyos, ang pupurihin. Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang tanging sasambahin. Wala nang iba, o aking Ama. Ako'y magsasaya sa iyong presensya. Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, na dakila ka po sa aming mga buhay. Kaya Lord, this year 2025, mananahan po kami sa iyong presensya. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Pwede mo ba natin itaas yung ating kamay sa Panginoon habang inaawit? Panginoon, dakila ka, lahat sa iyo ay sasamba. Buong puso at kaluluwa, luwalhatiin ka. Panginoon, dakila ka, lahat sa iyo ay sasamba. Buong puso at kaluluwa, luwalhatiin ka. Panginoon, dakila ka, lahat sa iyo ay sasamba. Buong puso at kaluluwa, luwalhatiin ka. Panginoon, dakila ka, lahat sa iyo ay sasamba. Buong puso at kaluluwa, luwalhatiin ka. Panginoon, dakila ka, lahat sa iyo ay sasamba. Buong puso at kaluluwa, luwalhatiin ka. 1, 2, 3. Ikaw, O Diyos, ang pupuri.
presensya. Hallelujah! Hallelujah! One more time, pinakatapas sa palakpak para sa ating Diyos sa buhay! Taas natin ang kamay natin sa Panginoon at tanggapin po natin ang mayamang biyaya at masaganang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Lord, salamat po. Thank you. For you are the air that we breathe. You are our life. You are the source of everything. To whom shall we go, Lord? Nasa iyo na ang lahat. Lord, as we live and walk on this year 2025, samahan mo po kami. Wala kaming magagawa apart from you, O God. Today, let's receive the prayer of blessing. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord prosper you. I receive. May the Lord be with you wherever you go. I receive. May the Lord expand your territories. I receive. May Jesus be your true satisfaction. I receive. May you reach your dreams for Jesus. I receive. May all those magte-take ng exam makapasa ngayong taon ng 2025. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud. Amen. Happy New Year po, everybody!